Good day! Magandang araw, maying adlaw mga kababayan. Kumusta po kayo? I'm Lyndon Catulong. Ngayong araw mga kababayan, pag-usapan natin itong lumalabas na naman bago na development nitong interim release ng Pangulong Duterte. Ano po? Nabalita po, dapat silang mga araw na meron na yung sinasabi nilang interim release daw ng dating Pangulong Digong. Ano po? In fact, nung lumabas ang balita, mga kaibigan, sinasabing may dalawang bansa, ano po, nakukup-kup daw sa kanya. The moment na siya po'y payagan ng ICC Court na magkaroon po ng interim release. Ano po? Nabalita din yon na inayawan po ng prosecution. Ano po? Mag-u-object sila doon sa application ng dating Pangulo through Counsel, Attorney Nicolas Kopman, na hindi talaga nila gustong magkaroon man lang ng pansamantalang kalayaan po ang dating Pangulo while pending yung kanyang kaso doon sa International Criminal Court. Ano po? Maraming mga rason binigay nung nag-object, mga kababayan, na sabi nila baka nga flight risk ang dating Pangulo. Pero nakita naman ninyo mga kababayan kung siya po ba sa sitwasyon niya ngayon ay magkaroon siya ng gano'n na risk, ano po, sa sitwasyon ng kanyang kalagayan o sa kanyang kalagayan po. Sino ba namang gano'n sigurong sitwasyon ng tao na hirap na makalakad, di ba? May risk pa na gano'n. Saka, imposible naman po. Ano po? Alright. Just very recently, mga kababayan, si BP Sara natanong ng ating mga kaibigan sa media. And, tinanong siya patungkol dito sa interim release nga na isa daw sa mga bansa po na kukup-kup sa dating Pangulo if ever man mapagbigyan siya, no, ng criminal court o International Criminal Court na magkakapag-interim release po siya. Pakinggan natin mga kababayan ang interview kay BP Sara patungkol itong pinaka-latest na development, mga kababayan. The government has declined to host former President Rodrigo Duterte should the interim release granted. Any reaction po? Nakatanggap na kayo ng ganong information? Oh yes, I saw an email by a certain Hasna of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Yes, an email of a certain Hasna of Department of Foreign Relations and Trade. Yes, and first off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about this interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. And the submission of the lawyers of President Duterte, wherein there were two countries indicated in the document, albeit redacted, I have to confirm that the two countries, none of which is Australia. So I do not know why there was an email from a certain Hasna about
the interim release of President Duterte to Australia. This has never been discussed with the Australian government. There was never an application with the Australian government, and there is no intent as well to apply for interim release with the Australian government. O ayan, maliwanag mga kaibigan, ano po, na yung umugong na istorya na ang Australia daw ay isa sa mga bansa na lumabas na doon dadalhin o kukup-kup. So, yun. Di ba? Well, sinabi niya mga kababayan na may, di ba, may isang certain lady tumawag daw sa kanya from the Embassy of Australia. Di ba? Hindi naman po daw sila nag-apply. Yung kanilang council na doon dadalhin, no? O doon ang intensyon nila na doon dadalhin na bansa, kali po pagbigyan ang kaniyang interim release. Ito mga kababayan, ano po ha? Bilis nga ng mga istorya na mga ganito, ano po? Biglang kumalat. While nung first na lumabas itong mga usaping ito mga kaibigan, totoo na merong sinabing dalawang bansa daw, no, na kukupkupin siya doon, mga kaibigan, pero redacted yon. Ibig sabihin po, hindi sinabi yung impormasyon na yon kung anong mga bansa ito. Hanggang sa ngayon, ang lahat is in limbo. Ano po? Kung saan ba talagang bansa ito dadalhin if ever na pagbigyan ang ating dating Pangulo, ano po, na temporarily makalabas muna o makalaya muna from his detention facility, mga kababayan. Malaking kaluwagan sa tingin ko po sa dibdib ng dating Pangulo kung ito'y maging totoo. Pero hanggang sa ngayon, mga kababayan, na itong napakinggan ninyo kanina kay BP Sara, pinakalitis ito. Ano po? Wala pong update, wala pong development patungkol doon. Kaya nga po, di ba? Sinabi niya, wala naman sa plano nila na ang Australia, isa sa mga bansa na plano nilang doon dadalhin ang Pangulo o ang dating Pangulo. Wala naman po doon. Kaya, di natin alam, ano po, kung saan ang galing yung istorya na yon. Di ba? Maliwanag na pinaliwanag ni BP Sara ang mga ganitong issue. Kasi kung minsan nakakalito eh. Ano po? Nakakalito pagka kung ano-ano na lang mga kababayan, ang lumalabas na balita. Basta one thing sure dito na wala pa. Nag-exert ang legal counsel ng dating Pangulong Duterte, nag-exert na sana po talaga mapagbigyan ang hiling nila. Ano po? Na makalaya pansamantala. Ano po? Si dating Pangulong Digong. Dahil sa, yun na nga, siyempre, patanda na, magdi-deteriorate talaga ang kalusugan yan. Ano po? Kahit na yung taong nasa labas habang ka umiidad at lalong-lalo na pagka may sakit kang iniinda, ano po? Talagang magdi-deteriorate yung katawan mo. Although sinabi naman nitong ilang mga araw lang
Kagagaling lamang sila doon, yung mga anak. Galing doon si Congressman Pulong, kagaling doon si BP Sara, yung kanyang sila si Kate, no? At saka yung nanay ni Sara, sila, pati si Madam Hanilit, ano po. Wala namang sinasabi mga kababayan na gano'n. In fact, yung kanyang piloto, ano po, yung pilot niya nung panahon na mayor pa siya ng Davao hanggang sa naging congressman siya ng Davao City sa isa sa mga district, first district of Davao City. Even yung kanyang piloto nung kapanahonan pa mayor pa siya, si Captain Acosta, bumisita rin doon. Hindi pa masyadong may katagalan. Ganon din, hindi daw siya, malamang hindi siya nakapasok doon kasi mas stricto nga daw. Parang restricted talaga sa mga ibang tao except sa pamilya. Pero yung balita na nakuha niya doon, na kausap niya mga tao, kausap niya yung ilang mga member of the family ni former President Duterte, usap sila nung nandoon siya, sabi niya, okay naman, mabuti naman ang kalagayan ng dating Pangulo. And so far, hanggang sa ngayon mga kaibigan, wala pa talagang update na masabi nating ang dating Pangulo ay makakalabas na muna doon. Ano po? Ang kinaalala ko lang mga kababayan sa ating dating Pangulo na yung habang nandoon siya sa loob, yung kanyang pangangatawan po, yung kanyang health, siyempre magkaroon talaga yan ng deterioration. Ano po? Siyempre, naging Pangulo natin yan, kahit papano mga kaibigan, yung mga naging leader natin ng ating bansa, sana, di ba? Bigyan naman natin ng kunting respeto. Ano po? Kahit na nga yung mga patay na mga leaders natin, na leader ng ating bansa, binibigyan natin sila ng pugay, respeto. Ano po? Ano pa kaya itong leader natin na buhay pa mga kaibigan? Buhay pa mga kaibigan. Ano po? Yung man lang ang talagang hinahanap ngayon ng kanilang pamilya, yung nagmamahal po ng dating Pangulo. Lalong-lalo na itong ating mga kababayang mga OFWs. Alam nila kung anong pagmahal at ginawang sakripisyo kasi ng dating Pangulo sa kanila. Imagine mo yung kadami-dami mga kababayan na mga na-save na buhay ng dating Pangulo. Nung panahon siya ang presidente, di ba, ng Pilipinas. Ang daming hindi natuloy na mga execution doon sa mga OFWs natin dahil pinakiusapan mga kababayan na kung maaari hindi lang ituloy. At kung ano-anong pakiusap doon sa mga bansa na yon. Kaya mahal na mahal siya ng ating mga OFWs. At napansin din natin na hindi lang sa mga OFWs, ano po. Napansin natin na kahit na yung nandito sa Pinas, mga kababayan, hindi po ba, nandiyan pa ang pagmamahal ng Pilipino sa kanya. Kaya itong issue sa kanya, mga kaibigan, sa ngayon, ano po, ang dami pang naghihintay at gusto man lamang nila, mga kababayan, makapiling dito sa ating bansa ang ating dating Pangulong Digong. Na kung may kaso man, sana po dito na lang itataral, dito na lang itatry. Di ba? Dito na taralin. Huwag na sana sa ibang bansa. Ano po? Yun lang ang kuwan dyan Wala tayong magawa. Nandoon na
napakadali na naipadala ang dating Pangulo doon, ngunit napakahirap ipabalik. Alam niyo mga kababayan, ang nangyari ngayon, kahit na kasi dito ipapadala ang Pangulo, sakali na lang na okay, pagbigyan siya mga kababayan ng interim release. Hindi din po siya pwedeng may pabalik dito pala eh. Bakit? Kasi under the rules doon sa Rome Statute nila mga kababayan, yung taong may kaso doon sa kanila at bibigyan sila ng kalayaan pansamantala o temporary liberty, yung interim release na tinatawag as termed by them, mga kaibigan, hindi rin pwede tayo pala maging recipient sa kanya. Kasi po, ang sit-up natin ngayon, hindi tayo membro ng ICC. Doon sa rules mga kababayan, yung pwede lang kumukup sa kanya, yung bansa o country na membro ng ICC. So walang tsansa talaga mga kababayan, na makabalik ang ating dating Pangulo dito kahit on interim release man lamang. Wala talagang tsansa na makabalik ang ating dating Pangulo. Yan ang pinakamahirap mga kababayan na nangyari sa buhay niya. Yan ang pinakamahirap na nangyari sa buhay niya. Napakadali, napadala doon. Nakita naman natin, lahat nasaksihan naman ng taong bayan, nasaksihan ng tao sa buong mundo. Kung paano ginawa nung umpisang from the airport, nung lumapag siya galing po Hong Kong, di ba? Sinalubong po doon sa tube, hanggang sa dinala na papunta doon sa may Villamor Air Base. At hanggang sa tuluyan na talaga siyang naipasakay sa eroplano na maghahatid po sa kanya doon sa The Hague. Nakikita na lahat ng tao kung paano. Puwersa ng kapulisan na pinakita po, sobrang pinakita na puwersa. Nakikita naman nating lahat yun, mga kababayan. At yun ang nangyari sa ating dating Pangulo. Ang lang natin dito mga kababayan, napakahirap talaga kung titingnan ninyo ang sitwasyon. Kahit na sabihin ng ating gobyerno, na sige na, okay na, tatanggapin namin yan. Pero ganun pa rin. Wala pa rin mangyari. At hindi pa rin ibibigay yan ng ICC. Kasi nga po, sabi ko na nga kanina, na hindi pala pwedeng makapagtanggap ng isang tao on interim release yung bansa na hindi nila member. Hindi membro. So, wala. Ito ang masakit na nangyari sa ating dating Pangulo. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, masakit isipin, bakit? Let's say for example, may mangyari sa dating Pangulo. Sabihin na natin may mangyari sa dating Pangulo. Siyempre, matanda na siya. May sakit na. May nakakaramdam na ng hindi magandang pangangatawan po. Wala pa man dito sa ating bansa sa Pilipinas. Yun na ang pangangatawan po niya. Mas lalo na doon, siya na lang mag-isa. Masakit isipin, mga kababayan, kaya ko sinabi ito,
What if, ano po, may nangyari sa kanya pagkatapos nag-trial, di ba? And nung mag-trial, habang hindi pa natapos ang trial, may nangyari sa kanya. Halimbawa na lang, at doon sa kalalabasan ng trial, sa ending, sabihin ng korte, mga kababayan, na exonerated of all the charges Harold against him. Paano pa? Makabalik pa ba yun? Ang lahat may katapusan man. Pero, yun na nga ang hiling ng pamilya at ang hiling ng mga nagmamahal sa kanya, dito lang sana sa Pilipinas. May pabalik pa ba yun? Example lang itong sa akin, mga kababayan. Hindi na. I understand. I think hindi na talaga mapabalik yan. Kung may mangyari sa ating dating Pangulo, mga kababayan. Ano po? Yan ang masakit na katotohanan kung ito'y mangyari, mga kababayan. Sana po hindi. Sana po hindi. Inyo, napag-alaman natin, mga kababayan, pagka ang kaso daw doon sa dahig, ang tagal-tagal, aabutin ka talaga ng siyam-siyam eh. Aabutin ka talaga ng siyam-siyam. Ano po? Ang dami nang narinig natin, mga kababayan, ng mga istorya nandyan. Mahirap pagka nandoon ka na sa kanilang jurisdiction. Kaya itong kaso ni dating Pangulong Duterte, mga kaibigan natin, parang mapasama yan doon sa ang hirap pagka nagkakaso ka at nandoon ka na sa kanilang kustodiya. Napakahirap, mga kababayan. Masakit man isipin, gaya na sinasabi ko, mga kababayan, masakit man isipin, kung halimbawa na magkaroon ng acquittal or exoneration, kawalan siya ng kasalanan niya, sorry na lang. Di ba? Kung sakaling mangyari, hindi natin pwedeng sabihin sorry. Ang masabi ko lamang, mga kababayan, sana pag-igihan ng ating mga opisyal ng gobyerno, ang ating gobyerno din natin ngayon, na kung ano yung dinanas ng Pilipino, kung ano ang naranasan ng mga Pilipino nung kapanahunan ni Tatay Digong na siya ang naging presidente ng Pilipinas, lalo na yung taga-lungsod ng Davao, na feeling nila safe sila nung kapanahunan ng dating Pangulo, mga kaibigan. Ano po? Alam ninyo, mga kaibigan, sa ngayon, nakikita natin, mga kaibigan, sa ngayong panahon, no? Hindi ko sinabi na walang ginawa ang ating Pangulo, ha? Hindi ko sinabi na walang ginawa ang ating Pangulo. In fact, ang ating kapulisan ngayon, under the leadership of General Torre, itong bago nating Chief PNP, nagbigay nga siya ng kautusan na magkaroon ng shorter period of response sa mga nangyayaring krimen. Ano po? 3-minute ba yun o 5-minute response time doon sa mga pangyayari o doon sa mga nangyayari? Kung anong mga krimen na nangyayari dyan? Meron. Naglabas yun. Order niya doon sa ating mga kapulisan na dapat meron tayong ganito na response time, mga kababayan. Ano po? Ang ating nakikita kasi ngayon, mga kaibigan, gusto ko lang maging totoo. Ano po? Wag na yung sabihin natin, mga kababayan, na hindi ko kasi nakikita nung lumabas ako, hindi ko kasi nakikita
Wala naman akong nakikita na nagpatayan yan. Ang hirap naman yun. Hindi naman matago yan, di ba? Sa mga social media, nakikita yan. At hindi na rin matago yan sa mainstream media. Ano po? Kasi kung hindi ko sinabi na itatago ng mainstream media, baka nga hindi nakaabot sa kanilang impormasyon na may nangyayaring krimen. Pero sa ngayon, lahat media na eh. Makikita na lang mga kababayan, na post na sa social media. May hold-upan dito, may barilan dito, may rambulan doon. Ano po? At kung ano-ano pang mga pangyayari, mga kaibigan, na itong mga pangyayari na ito, noong kapanahunan ng dating Pangulo, ng dating Pangulong Digong, mga kababayan ko, itong mga malditong ito, ewan ko kung saan sila, baka natakot lang, nagtago, at nagbago na sa kanilang buhay. Ay ngayon mga kaibigan natin, ang hirap na. Ang hirap na talaga sa totoo. Ha? Mukha bang wala ng takot ang tao ngayon eh? Nakikita yan. Araw-araw may balita yan mga kababayan na noong panahon na na wala ang social media. Yung mainstream media, lalong-lalo na sa television kasi mas magandang tingnan kapag ka may video at audio eh. But ibig sabihin po, yung nakikita mo by saying na gano'n, television. Ano po? Ngayon, hindi na. Nakikita na natin yan sa social media. Araw-araw, halos. My goodness. Yan ang na-miss ng taong bayan nung kapanahonan ni Tatay Digong, mga kababayan. Yan ang na-miss ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung mga OFWs natin. Natakot na sila, may alala sila sa mga hanap buhay nila na naiwan sa kanilang tahanan, sa kanilang, o dito sa ating bansa, while they are away, na naghanap buhay po para sa kanilang pamilya. Di ba po? Eh, kung hayaan natin mga kababayan, itong mga ganito na nasa lansangan na ang mga delikadong tao, I mean, itong mga kriminal, at sila ang nasa labas, tayo ang mga law-abiding people, mga law-abiding citizen, ay nasa sa loob na tayo ng bahay, magtago na tayo, takot na tayo lumabas, kasi nandyan na yan sila dyan. Ano po? Ito ang mga ganitong namimiss ng Pilipino, mga kababayan, sa ating dating Pangulo. At kung sino pa, yan ang narinig ko mga kababayan, at kung sino pa yung taong nagbigay sa kanila ng parang safety sa kanilang pamilya. Ang safety mismo sa kanila, mga kaibigan, siya pa ang may kasalanan ngayon. Kaya kung minsan, may itanong ko sa inyo pipili tayo. Pagpiliin ko kayo mga kababayan, o nasaan tayo? Hayaan natin na nasa labas yung mga kriminal at libre po siya. Libre o free sila na maglakad-lakad dyan. Bahala na sila kung sino gustong biktimahin nila. O yung libre ka na maglakad na wala yung mga taong mga ganito na kakatakutan natin. Pumili kayo, nasaan kayo. I'm not intending to offend para sa ating mga kapulisan. I know na hindi naman lahat tao may pulis na nakasunod. Alam ko yun. At alam natin yun. Hindi lahat tao may pulis na nakasunod. Ano po? Pero, nasaan na yung feeling natin noong kapanahunan na safe tayo?
Nasaan na yung kapag tayo'y lumabas sa bahay, inisip natin na makakauwi tayo nang walang mangyari sa atin. Well, nasa bahay ka, nasa labas ang mga pamilya mo. Malinis ang isip mo mag-isip na makakauwi sila nang walang mangyari sa kanila. Ano po? Sorry po para sa ating mga kapulisan. Naintindihan ko po kayo. Kagaya nung sinabi ko, na hindi lahat tao pwedeng may kasamang pulis. Pero mas mahirap na wala kang kasamang pulis. Ang takot nasa sa iyo kapag ka lumabas ka sa inyong tahanan. Imaginein mo, even yung tahanan mo, not even safety ngayon. Nakita ninyo yung mga video? Ano po? Na kusa na lang loobin yung bahay at makikita pa sa video kung paano linoob ang bahay, paano pinasok. Linoob ang bahay, pinatay yung mga tao doon sa loob. Ngayon yan. Kasi parang walang takot na ang tao. Yung mga kriminal, wala nang takot na naramdaman sila. For your comments, just write down below. At huwag kalimutan mag-like and also mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.